Welcome back mga lahi. So ngayon mga lahi, papakita ko naman sa inyo yung update do sa ating ginawang 14 days na crack corn plus 14 days keeping para sa ating force molting mga kalahi. So ito yung isa, yung sweater natin ito. Pakita ko sa inyo. So yan mga lahi. Yun na siya. So 14 days na mga kalahi. Ito na yung kanya resulta. Halos laglag na lahat ng balahibo niya. Nagbibihis na siya. Yan. So yung mga kalahi, ito makikita ninyo. Laglag na yung balahibo niya lahat. Nagbibihis na siya. Tapos kahapon nilabas natin siya sa keeping. And then ito na, niligo natin siya ngayon para mas mabilis yung pagtubo ng kanilang balahibo mga kalahi. So pag niligo mga kalahi, wala yung nahalong kahit anong mga panligon na mga sabon. Basta pure water lang mga kalahi. So ito yung sa mga kalahi, yung bulik. So dalawa kasi yung ating naka-force molting mga kalahi. Yan. Ito yung isa. Ayan. Ito yung ating calidom. Sa ating video mga kalahi, ito ay straight comb. Yan. Pero dahil nga buhay yung kanyang palong, inalis ko yung palong kasi buhay yung palong niya. So talo yung kasi yung katawan niya sa paglaki yung katawan, talo yung kanyang palong. So may nag-suggest sa atin na alisin ko na raw. So yung mga kalahi, yung ating pinorse molte, kung makikita ninyo, napakabilis na resulta. Yung video kasi medyo late ko lang na i-upload kasi nataguro na siya ng mga bagong video natin. So nagbukas ako ng aking gallery, nakita ko kasi yung post molting ngayon, kaya i-upload ko agad. Pero ito na yung result mga kalahi. Napaka-effective sa 14 days ng crack corn plus 14 days keeping. And then puro tubig lang yung ating bibigay mga kalahi. So water yung bibigay kundi tubig lang. So mga kalahi, yung post molting ginagawa yun dahil kapag kailangan mo magpalugon na mas maaga o meron kang pagkagamitan mga kalahi, yun yung ginagawa sa force molting. Sa mga nagtatanong kung hindi ba daw magkakasapola yung ating mga ginamitan ng 14 days crack corn, so ang sagot ko mga kalahi ay ang sagot ko mga kalahi ay hindi naman, kasi 14 days mo lang naman silang bibigyan ng mais sa loob ng keeping, and then paglabas naman nila ito, naka-cording na rin sila. So hanggang sa magtubo na kanilang balahibo, din na sila, makapag-exercise sila, makapag-kahig-kahig sila. Saka dito ko sila pinapakain sa damuhan pumakalahi ito. Diyan ko pinapatak yung kanilang pagkain para habang tumutok ka, kakahigin nila, mabarat yung kanilang mga katawan na exercise sila. Yung mga excess fats na meron sila, maaalis yung mga kalahi. So yung mga kalahi, so wala kayong magtawa sa ating comment section kasi marami na magagawa ng force molting yan. Marami ding paraan kung paano mag-force molting. Dito sa akin, yun lang yung nakasanayan ko, yun lang ginagawa ko kasi mas mabilis yung resulta at yung proseso mga kalahi. So yun lang mga kalahi, thank you for watching.